Lahat yan available online. Kaya ano pang hinihintay mo? I-follow na kami sa aming official social media accounts, Facebook, X, Instagram, at syempre, mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel para updated palagi. I-like, i-share, at i-comment ang inyong mga paboritong episodes dahil dito sa Abante, una ka! Abante, ang paborito ng makabagong Pilipino. I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans. Because however a bad Filipino government might be, we can always change it. Sa puso ng gabi at sa pusod ng kulturang Pilipino, sumisibol ang isang kwentuhang kapanayam ang sambayanan. Ang mga bayani ng ating komunidad, mga artistang may kwento at mga lider na bumubuo sa mas makulay na Pilipinas. Mga Pilipinong may dangal, mga negosyante na hindi kurap, tapang at puso ng para sa sarili at sa ating bayan. Magkita tayo gabi-gabi sa programang Kwento Mo Ang Bida, Gigulay, dito lang sa Abante. Susunod na ang Sport Talakan. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Gudingera at Mr. Cool Jerry Esplana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Good day mga kaabante. Ako po ang inyong Defense Minister, Jerry Codinera. At ako naman ang inyong kakulitan, Coach Jerry, Mr. Cool Esplana. At ito ang Sport Talakan. Dito sa DWAR 1494. Pare, diretso na tayo sa mga exciting na topics natin yan. Baka kulangin tayo sa oras. Alright, Hirahin sige. na natin yan. Alright, Meralco Bolts. Pare, wala na nga bang sagot kay Jordan Heading?
Ito para sa ating unang talakayan. Umiinit ngayon ang usapan online matapos muling mangibabaw ni Jordan Heading sa Game 2 ng PBA Season 50 Philippine Cup Semifinals. Kung saan tila wala pa ring malinaw na sagot ang Meralco Bolt sa kanyang opensa. May mga katalakay na nagsasabing si Heading ang mismatch ng serye dahil kaya niyang umiscores mula sa 3, 4-point line at kontrolin ang ritmo ng laro mula umpisa hanggang dulo. Para sa ilan, kulang ang defensive adjustments ng Bolts at masyadong napapabayaan si Heading na makakuha ng kumpiyansa agad sa unang quarter ng laro. Ngunit may panig ding naniniwala na hindi lang si Heading ang problema dahil sabay-sabay ding pumutok sina Calvin Optana, R.R. Pogoy at Brandon Ganuelas-Roser at na nagpapahirap sa depensa ng Meralco. Ayon sa kanila, mas team-oriented ang opensa ng TNT at hindi patas na isisi lahat kay Heading lamang. Kaya naman pare, ang tanong ngayon, makakahanap pa ba ng sagot ang Meralco kay Jordan Heading bago ang crucial ng Game 3? Ngayon pare, sagot. Yun. Alam mo, dito ako sa mga sa sinasabi ng ibang katalakes na hindi lang naman si Heading, no, kasi marami rin namang na gumawa ng noong nakarang game. Pero ang kagandahan dito kay Heading, no, he was able to set the tone for the TNT. Ganda na simula ni Heading actually. Hindi ako nagkakamali, 9 points first quarter eh. Okay, at saan nanggaling yung 9 points na yun, gaya na sinasabi rito. Okay, sa labas, 3 points, umi-score sa drive, umi-score sa from a ball screen pull-up. Marunong siya magbasa. Kung yung especially sa ball screen, no? Pag sumasag ng konting big man, sumusyoso lang, pull-up siya eh. Pag lumapit ng konti, dinadrive niya, then kumikick out siya, no? So, very brainy, mataas ang IQ, no? Pag gano'n siya, pag siyang may dala ng bola. Ngayon, pag wala siyang dala pag meron siyang point guard sa loob ng court, moving without the ball, magaling. Pahirap talaga bantayan ito. Mahirap yun. Kasi very mobile yun eh. No? Hindi ka na parang spot up shooter. Ito galaw ng galaw. Yes. Ang hirap na, tapos gumagawa ng, lalo na from the weak side. Di ba, misa sa weak side, nagkakaroon ka ng depensa, parang napapanood ka doon sa nangyayari. O lapas pang! Kaya minsan, kami tinuturo natin, pare, no? Okay, don't lose sight of your man. Pag nasa weak side, pistol point eh. Minsan, panapaganganyan ka. Kakatan ka, bigla kang... Peripheral vision. Yes, quick cut eh. Ganun kagaling si Heading, no? Anong height nito, pre? Mga lang to eh. Mga 6 lang to eh. Mga 6'1", ganun eh. No? Mas deadly pa to kay Noy Castillo, pre. I would say sa Noy kasi it's more of a shooter siya. Hindi naman spot up siya, may drive din si Noy. Pero more sa si Noy na more sa nag-aantay siya pag tira ni Noy. Talaga, yun talaga. Ito kasi versatile eh. He can bring down the ball, he can sometimes become a point guard. Okay, kasi yung dribbling skills niya medyo maganda. Kung titingnan mo, parang kala mo hindi siya gano'ng kalaki yan. Pero malakas din eh. No? Kala mo matatabig mo ngayon. Okay. Ang problema ng Meralco dito sa against TNT, no? Ang dami kasi pagkukuhanan ng puntos ng TNT. Agree ako dyan. Williams, alam mo, nung nakaraan laro, nakatatlo yata 3 points eh. Kahit Old Warrior, di ba? Heading, Oftana, Pugoy, Nambata. Oh, yes. Di ba? Itong mga players na to, is, except from Williams, no? They can make things happen with the ball. They can create. Hindi ito mga spot up lang. O kaya para mga transition players lang. Papasama na pag transition, di ba? Dire-diretso. Ito kahit nasa half court, bigyan mo yung bola, he can make things happen with the ball. Yeah. Di ba? For himself or for the teammate. Ngayon, lalo na itong Optana, Pugoy, and Heading, mga one-on-one players eh. Gagaling eh. Di ba? Magaling mag-one-on-one. Yun ang naging problema ng Meralco Bolts considering na andyan si Cancino, si Black, si Newsam, which is more sa defensive player naman si Newsam, although kamador siya pagdating sa Magnolia, pero siya more on drive siya, pinapatira siya lagi, pero ang rhythm ni Newsam is slasher eh. Oh, yeah. Di ba? Okay, si Hodge is lang naman, si Hodge parang role player na delay siya, tsaka to si Bates. So itong nangyayari, no? At yung simula nung laro kasi itong second game, napansin ko
talagang nakadikit, kulang na lang, lips to lips yung depensa ng TNT sa Meralco. Samantala yung Meralco, pag sila naman dumidepensa, may konting distansya. Doon makikita mo na na simula pa lang ng laro, TNT, they meant business Agresibo, kaya bigla nag 6-0 ang first quarter. Tapos si TNT, pag sa opensa, attack mode lagi. Whereas si Meralco, siguro dahil sa binibigay na depensa, naging tentative sila. Okay, tapos nagkakaroon sila ng mga yung parang yung shoot nila contested kasi nasa not necessarily for shot, pero yung mga TNT nandun sa harap nako-contest. Good shot din naman, pero siyempre pag may nako-contest kahit pa paano magandang depensa ka, di ba? Correct. Di ba nasa harap ka Okay, si TNT kaya ganun nangyayari yung nakaraan na naalala mo yung unang issue yung first game, marami siyang pinretro kasi precisely kasi they always attack the basket and they get fouled. Correct. Ganun Agree ako ka-agresibo ang TNT. Yes, tama yun. Pare, agree ako doon. Ang ganda nung sinabi mo talaga sa breakdown yung ano na yan, yung TNT na yan. Agree ako dyan. Bakit nila 2-0 na, di ba pare? 2-0. na nila. Bakit ka mo? Si Jordan Hending ba ang nagiging problema ng Meralco Bolts? Yes, party siya doon Yes, na mark scorer. Pero sa akin mas nananaig yung team play that makes it easy kay Heading. Actually hindi lang naman si Heading Alam mo na, number 1 sa akin dito is yung Calvin Optana. Napakalaking. Dito lang, he creates so many mismatches. Yung bata 6'4", pare. 6'3 and a half, 6'4". Pag nilagyan mo ng malaki yan, lalaruin niya sa labas. Tinapatan niya nung Sining Kaliwete ng Meralco Bolts na galing FEU. Inatake niya lang, one-on-one, naiwanan niya. Pag nilagyan mo na maliit, he will just shoot over yung maliit na player. Tapos meron kang pogoy ng bata na halos pareho ng laro. Very smart player. They take what the defense gives them. Left and right, nakaka-drive. Maganda, galing sa transition, may tira. Pero ito pare, itong BGR, si Ganuelas Roser plus Kelly Williams, napakasipag sa rebounding. Kaya parang sa akin pare, ang mga shooters, kung may team na pwedeng lumaban sa Ginebra at San Miguel, itong Tokentech. Yes, Saka siyempre dapat mag-improve na rin sila considering na ang kalaban na TNT loaded with firepower. Correct. Doon man nabubuhay ang Meralco sa Yes. depensa. Kaya last time, with their defense, lumamang sila ng malaki. Kaya lang, nahabol, then nawala na sila sa rhythm nila. Ito, parang nabigtan, nagsimula yung first quarter. Ang TNT ang bumulaga sa very, depensa talagang asawahan ka nga. Pare, ito si Jesus, nanonood pala. Talaga. Si Alec, Alec, nanonood rin. And tanong ni Jesus, sino daw mananalo sa Friday? Ginebra ba o Meralco? Meralco ang mananalo sa Friday. Hindi. Kung sabi niya, itong darating na kumbaga parang, ano ba to? Sinasabi mo, scripted? Ginebra naman sa Friday, tas Meralco? Aba naman, bilog ang bola, tsaka patas tayo dyan. Alright. Sige, bago tayo tumawid sa next topic, mga talakers, mag-commercial muna tayo at magbabalik ang Sport Talakan. Tumutok at makiisa sa Abante. Translasyon 2026 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa mahal na Nazareno. Mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Translasyon 2026 Special Coverage. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Na-inlove na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. Papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito lamang sa AE Minin! Ako si Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best!
Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Don Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Abante Radyo. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Yun! Okay, nagbabalik ang Sport Talakan, pare. Bago tayo sa issue number 2, gusto natin batiin ating mga tagatangkilik, no? Si Sports Corner PH. Good afternoon to you. Okay, happy viewing. At siyempre, nanonood din pala. Okay, nakatangkilik din pala ang aking pinsan, si Aleni Lenlen Alarilla. At may birthday ngayon. Nako, ang aking BFF, sino? McDonald Maki De Hoya, happy birthday. Actually, kahapon yun. Pero ngayon, January 7 sa kanila ngayon. Happy birthday. Hope you're watching. At si Benji, okay, Cartarera. Okay, happy viewing. Para issue number 2, Ronnie Del Ocampo, matagal na dapat ni-retire ang jersey sa TNT. Ito pare, topic number 2. Patuloy ang diskusyon online kasabay ng anunsyo ng TNT Tropang 5G na i-retire na ang number 33 jersey ni Ronnie Del Ocampo. Isang hakbang na marami ang matagal nang hinihintay. May mga katalakers na nagsabing lubos na nararapat lang kay Ronnie Del ito dahil sa 6 na kampyonato, 2 finals MVP at pagiging haligi ng dinastiya ng TNT mula 2009 hanggang 2013. Iginiigiit din ng ilan na hindi lang numero ang iniwan niya kundi kultura ng panalo at sakripisyo na naglatag sa pundasyon ng prangkisa. Ngunit may panig na nagsasabing hindi na dapat pinatagal ang pagkilalang ito at mas nararapat sana itong ginawa ilang taon na ang nakalipas. Para sa kanila, malinaw na noon pa man ang ambag ni Ronnie Del sa PBA, sa Gilas Pilipinas at sa kasaysayan ng TNT, kaya para sa ilan, medyo huli ang parangal. Pero sa kabila ng lahat, ang tanong, sapat nga lang ba ang timing ng jersey retirement na ito o patuloy lang na matagal ng overdue ang pagkakilala kay Ronnie Del Ocampo, ang pampansang Siko? Siyempre, unang-una, congratulations. Siyempre, siguro we don't know kung what causes the delay. Pero nevertheless, congratulations kay Ronnie Del. You deserve it. Sobra-sobra. It's long overdue. Tama yan. At enjoy ka sa retirement mo. Yun, tama. No? Ako din, okay. It's a very long overdue. No? Actually, part pa siya ng, ng TNT staff. coaching staff. No? Yes. It is just proper na bigyan ng parangal na ganito, yung i-retire, considering sa mga naibigay niya mga achievements, no? Yes. Bilang part ng team at dahil dito sa kanyang mga na rin, individual na awards na nakuha niya dahil sa paglalaro niya sa kupunan na to. Natatanda ko nga yan 2009, 2013 wherein talagang pag talk and text talagang iba di ba? Nagiging all of a sudden, yan yung nagiging bukang bibig ng mga tao di ba? Lagi lumalaban. Stretch sport. Tsaka bihirang-bihira ho tayo makakuha ng isang Ronnie Del Ocampo wherein nasabi niya, stretch sport hindi dito sa Pilipinas, maging sa international. Mabentang Ronnie Del Ocampo kasi bihirang-bihira yung stretch sport. Yes. Bihirang-bihira. Ngayon, nakikita tayo mga stretch sport, sila KQ. KQ. Di ba? Di ba? Tumitira sa labas, di ba? Di ba yun? Nung araw, bihirang-bihira di ba? Kahit paano, meron, pa-delay siya, pero si Ronnie Del Ocampo, si RDO, on a consistent basis. Nandun siya, pang, ang galing, sniper sa long range. Tsaka very, hindi siya magulong na player.
Swabe gumalaw, hindi siya yung kamong... Oo. Hindi siya malikot masyado. Very basic eh. Very basic. Oo, tama. Alright, itong ikatlong topic natin, Barangay Ginebra. Bangungot pa rin nga ba si The Kraken sa kanila? O ito para sa isang pangmainit na topic. Muling umingay ang diskusyon online matapos ang Game 2 na talo ng Barangay Ginebra kontra sa San Miguel Beermen, kung saan muling naghari si Junmar Fajardo na bumuslo ng 21 points at 23 rebounds. Double-double. May mga katalakasan nagsasabing bangungot pa rin talaga si Fajardo sa Ginebra, lalo't nagposte siya ng panibagong 2020 game at tuloy ang binago ang takbo ng laban sa second half. Dagdag pa ng ilan, malinaw na kapag nakakakuha ng tulong si Junmar mula sa bench, halos walang sagot ang Ginebra sa laro. Ngunit may ilan ding naniniwala na hindi si Fajardo ang problema, kundi ang depensa ng Gin Kings na bumigay matapos ang halftime. Ayon sa kanila, kung babalik ang disiplina at defensive identity ng Ginebra, kaya pa rin nilang limitahan ang epekto ni The Kraken. Kaya naman pare, kahit tabla ang serye, tanong ng marami, bangungot pa rin nga ba si Junmar Fajardo o panahon na para patunayan ng Ginebra na kaya nilang lampasan ang The Kraken? Yun. Kaya naman lagpasan, bakit hindi? Gaya nga na sabi natin nung nakarang segment na nakarang show natin na umabot ng Game 7 eh. Di ba? Last time. So pwede naman yan. Kaya si Junmar is Junmar talaga. Kaya ang nakikita ko lang para gawin nila, ginagawa naman nila, nakukuha ni Junmar yung kanyang yung kanyang numbers, hindi na double 2020. Ikatlo na yun. Pero nung last time nanalo sila kahit naka 27-23. Bakit? They were able to contain yung mga supporting cast, okay, ng Ginebra. At sama ng laro ni Trollano, si CJ Perez, ganun din, dinag-click. Pero napansin ko nitong nung last time, okay, nakatulong ng husto yung mga old warriors. Ross. Lassiter. Yan. Tapos andyan pa si Perez at si Bronjal. Ngayon, nung nagpalit na ng second group, kasi parang constant si Junmar, nandyan, pumapalit yung apat eh. Apat na malilit ang nilalagay na nakakatakbo. Nung second unit, nandyan si Tautua, Teng, Cruz, Trollano. Okay, whereas sa Ginebra kasi, okay, it's been Aguilar, Torres, Cathy, Holt, and Rosario. Then papasok minsan si RJ, si David, and si Gray. Ang nakikita ko dito, okay, lumalamang pa Ginebra. O alam mo naman pare, sa PBA it's a game of spurts eh, di ba? May mga kanya-kanya mga run yan eh, di ba? All of a sudden, pag hindi mo na contain yung momentum na yan, pagtutuloy-tuloy eh, no? Ganyan no sa pro, kaya napaka-importante yung paggamit mo ng timeout eh, to hold the the momentum at makapag-regroup eh, no? Nakita ko kaya sila nagkaroon sila ng 14-1 na run wherein nakadepensa si Ginebra, then nakatakbo yung transition defense ang naging problema ni Ginebra, and sa isang igla yun nabawi na kaagad eh. Kaya lamang sila ng mga walo sa atin na-tie. Tapos dumamang bigla ang San Miguel at I think they never looked back na eh. Tuloy-tuloy na yun eh. So ganitong laban, kailangan talaga yung pare, consistency sa lahat. Kumbaga, hindi pwede magpapaya. Kasi makakatala kayo sa lahat na hutong magagaling. Di ba? At lahat na to, under sa mga dalawang the best strategies na coaches sa buong Pilipinas, si Leo Austria at si Coach Tim Cone. So dito nagkakatalo na lang yung maibibigay na mileage o yung tulong ng mga ibang players. Katulad niyan, pare, very evident yung tulong nung Teng. Teng. Di ba? I think he scored 13 or 14 points. Pagkatapos yun, bangko parati yun. Oo, di ba? So meron sila, parang nung nakaraan, di ba? Nanalo Ginebra, gumanon yung coup. Di ba?
Di ba? Tapos si Norbert Torres. So, ito ngayon, siyempre, merong tinatawag na adjustment yan, na pag-a-adjust o ganti yan. Di ba? Alam nyo, sa laro, nag-a-adjust bawat isa eh. Kung na-shootan mo ko ng ganito, you seldom na gumagawa ka na shootan, hindi ka na makakagawa sa sunod. Ngayon, kung ikaw, kung hanggang doon ka na rin, hanggang doon ka na nga lang, hindi ka na ma-check ka na. Pero dito, siyempre, ang importante yung bench, yung contribution ng bench. Those players coming of the bench, kung magkano sila makakatulong, malaking tulong para ma-relieve nila yung mga starters. Para pagbalik mga starters, fresh legs ulit yung mga starters. Yun, ang ganda pare, lalo na ako, baka nakikinig si si Coach Tim yan. Well, sa akin pare, ganun din, when you talk about Kraken, Junmar, pare, unstoppable eh. Kung bangungot, talagang bangungot. Yun nga lang na knockout nila bago nitong Hinebra, yung si Meralco. Sabi nga, si nagkatapat sila. Enlex. Sabi ni Bobby. Oo, talagang bugbog sila kay Junmar. Ito si Junmar, para mo kunin yung ikatlong beses na 2020. Talagang kinakayod ng Junmar, hindi mo mapipigilan siguro, yung malilimitahan mo na lang talaga dyan, yung mga kakampi niya. At mahirap pare, kasi medyo yung grabe kung malabaw si Junmar, mabigat siya, hindi siya kaya ng kahit sabihin mong bumubuhat ka, malakas ka, yung haba ng mga ni Junmar, yung mga pagkinalawit ka niya, sinuyod ka niya, tinitingnan ko lang si Aguilar. Tsaka yung mga big man, sila Norbert, kung tumapon ganun-ganun na lang eh. So, kung kay Junmar, na lang talaga, tanggapin mo na sa sarili mo na si Junmar ganun kahusay, ganun kalakas. Pero alam mo, siyempre sila Team Cone, may paraan pa rin to eh. Sabi niya daw ni Coach Tim, I will change the narrative. Di ba? Lagi, San Miguel, babagoy yun ang abangan natin kung ano yung sikreto ni Coach Tim Cone. Anong gagamitin niyang formula para silatin si San Miguel. Yun, okay. Alright, bago tayo tumawid, mga katalakers, mag-commercial muna tayo at magbabalik ang Sport Talakan. Tumutok at makiisa sa Abante. Traslasyon 2026 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa mahal na Nazareno. Mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Traslasyon 2026 Special Coverage. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Mga kaabante, sa paparating January 9, narito ang ruta ng traslasyon. Magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan. Para sa ligtas at maayos na traslasyon. Traslasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. Libo-libong tao ang lumahok sa isang ritual sa Osaka, Japan bilang bahagi ng pagsalubong sa bagong taon. Ang Orai Shinji ay isang tradisyonal na seremonya sa Hiraoka Shrine sa Higashi, Osaka. Tampok sa seremonya ang walang humpay na tawanan sa paniniwala na magdadala ito ng positibong mga bagay at pag-asa. Tumatagal ng 20 minuto ang walang puknat na tawanan. Habang nagtatawanan, itinataas nila ang mga anting-anting na may nakaukit na Japanese character na simbolo ng pagtawa. Naniniwala ang mga lumalahok sa seremonya na ang pagtawa ay nakakaabot ng swerte sa pagpasok ng bagong taon. Natugat ang seremonya sa isang alamat na sa pamamagitan ng pagsayaw at pagtawa ay makakumbinsi ang Diyosa ng Araw na lumabas sa kanyang lungga.
nagbabalik ang Sport Talakan. Pare, bago tayo, okay, tumalon dito sa ating fourth issue. Gusto kong batiin na naman. Ako, dumadami ating mga taga-tangkili. Unang-una, no, si Ma'am Len Gabriel. Okay, yan ang aking katuwang sa Malabon Sports Fest team. Member yan ng Sports and Youth Developments ng Happy viewing, Ma'am Len, ha. Okay, sa kaklase ko, si Nelson Hernandez, as usual, nandiyan, nakasuporta sa atin. At pare, watching from land down under, Lumalayo Australia. Wow naman. Milan Rose. Okay, at si Miller Rene Mangiat also na nanonood. Okay. Ayos. Okay. Maraming salamat po. Ayan. Issue number 4. LeBron James, top 5 player pa rin ba sa NBA ngayon? Ito pare, para sa ating huling talakayan, ngayong araw, mainit ang diskusyon ng mga katalakers natin online kung si The King LeBron James ay top 5 pa rin hanggang ngayon sa liga. Lalo na sa kabila ng kanyang edad at mahabang karera. May mga naniniwala na oo dahil sa kanyang versatility, basketball IQ at patuloy na kakayahang maging pangunahing scorer. Dagdag pa ng ilan na may sapat na ebidensya ng kanyang mga performance tulad ng 30-point game niya kontra New Orleans Pelicans na may halos triple-double upang patunay elite pa rin siya. Ngunit may mga tumututol at nagsasabing nagbago ng NBA landscape kung saan mas nangingibabaw na ang mas bata at mas explosive na mga bituin tulad ni Luka Doncic. Ayon sa kanila, kahit productive pa rin si LeBron, hindi na raw siya consistent na dominant force gabi-gabi kumpara sa mga prime superstars ng liga ngayon. Kaya naman pare, ang tanong dito, si LeBron James nga ba ay top 5 player pa rin sa NBA ngayon? Naman. Siyempre, pare, hanggang ngayon, siyempre, LeBron James, masyado naman natin makakalimutin, pare. He is a guy straight from high school. Mga nga si Charles Barkley dito dahil si ilan lang ang from high school, pagdating sa NBA, nag-create kagad ng impact. So, isa lang ito, isa siya si LeBron James. So, napakahirap kalimutan ang mga nagawa niya sa mga teams na sinalihan niya. Sabihin na natin na it was curated, it was parang binuo. Pero still, at the end of the day, he delivered the goods. Nadala niya yung kampyonato. So, yun ang parang naging basihan para si LeBron nandyan pa rin sa top 5 players. Yun, no, tama. Tsaka yung pagiging top 5 naman maraming pinagkukuhanan Yes, not just like the performance, yung kanyang dating sa mga audience, sa community, may tutulong niya. Marami pang iba. No? Although siyempre, kung titignan niyo, siyempre nag-aangatan na po yung mga bagong mga players like sila Wemby, gumaganda na. Kasi siyempre, bata yan, siyempre, there's no way but to go up. Magmamature, nakakita niyo gumaganda na yung laro, nag-i-improve. Anthony Edwards, di ba? Tumataas at tumataas. Siyempre, si Luka Doncic, di ba? Okay, si Jokic, even sila Giannis, marami pa rin. Pero LeBron is still LeBron kasi siya pa rin yung parang face ng NBA. Sukatan ng mga small forward. At saka, at his age, pare, yung kanyang 18 game na average, 22 points. Mataas yun. 41 years old. 5.4 rebounds and 7 assists. Okay, 22 points. Yung last 5 games niya, sinabi ko yung 18 niya nalaro niya, itong last 5 games, ito lang. 26.6. Grabe yun, 26. Tapos 6 rebounds, tumaas. And 7.1 assists, tumaas pa rin. Ayos pa rin. Tapos nakita ko yung huli ng laban against New Orleans Pelicans. Parang hindi parang nagwawanon man pa rin. Hindi ko alam, ang tanda-tanda na. Alam mo, parang ang duda ko, ang hinahabol niya na record, hindi na sa NBA . Hindi na pare. Baka duda ko yung edad na kung kailan nag-retire si Coach Jawo. Oo nga, no? Tagal na gano'n. 60 ba? Parang gano'n Parang gano'n, Coach Jawo, di ba? Baka hinahabol ni LeBron, pare, yung nilaroan ni... Bagay, nakalaro na rin pala siya ron, no? Yung nilaroan ni MJ.
Yung sa cartoons, yung mga kalaban, mga ano. Di ba? Di ba? Nakalarunan pa, nagkaroon nga pala ng movie, no? Na si Lebron. No? So siguro gano'n, na although siguro nagiging basihan nila, pare, yung voting ngayon ng All-Star. Okay, si Lebron nasa pang number 7, pero it doesn't matter kasi voting yan, alam mo naman yan, buong mundo naman yan, buong mundo, no. Pero siyempre pag titingnan mo sa NBA si Lebron pa rin ang nakikita ko. Although hindi nasa top 5. Correct. Agree ako nasa dyan. top 5. Pwede lagay mo pan-5. Okay lang yun, pero top 5 pa rin. Correct. Meron pa rin siyang dating, meron pa rin siyang value. Yes. Yan. Alright, pare. okay. Ito pare, bago tayo magpaalam, bigyan muna na natin ang ating mga katalakers ng konting kaalaman sa mundo ng sports. Ito pare, para sa ating sports word of the day, sa ating sports playbook. Tatalakayin natin ang salitang lunge. Lunch. Okay. Pare, nag-lunch ka na ba? Malapit na. Ako, karyoka kanina eh. Yun na kinahin ko. Hindi ito lunch. Ito lunch. Lunge, okay. Para Dalawang bagay ito pare. Pwedeng good, pwedeng bad habits, yung isa good habits. Yes. Sa basketball term, usually it refers to a quick, aggressive step forward or to the side to gain an advantage. Ayan. It's not an official rule term, but it's commonly used by coaches and players. Yan. Dalawang bagay yan. Offensive at saka defensive lunge. Kaya pare, habaan mo pa yung Yes, okay. According dito sa barkada ko si ChatGPT. Yan, okay. Alam niyo po ang lunge, so it works two ways, no. Yes, nabanggit nga natin ni Coach Jerry, no. Yung lunge sa offense, it's advantage and leaning forward using your leg, no. Advantage yan. Yan po yung nakikita yung mga nagja-jab step. Lunge yan eh. Diba? Tapos yung mga nagda-drop, yung mga nagpe-fencing. Nagagawa ganyan, no? Nagpe-fencing na ganyan, di ba? Lunge yun eh. Okay, sa basketball, alam niyo yung usong float, yung yung drop step, one dribble, papak. Gumagano, pumipay ka na as if you're driving to the basket. Lunge yun eh. Luma-lunge ka eh, no? Pero that's on a dribble, on a catch, okay? Triple threat, lunge, okay? You're waiting for the reaction of the offense. Kung ano man reaction. Pag hindi siya nag-react, blow by. Pag nag-react, pull up. Ayan, ganyan. Kaya maganda pong weapon yan eh. Kaysa basketball. And also, it improves your footwork. Kasi tinuturo po ang lunge, both legs eh. Di ba? Pwede sa right o gawin mo naman sa left. Ayan, lunge ka naman sa left sa offense. Ganyan, sa depensa po, negative yan. Correct. Kasi kami tinuturuan o kami bilang coach, tuturo kami to stay your balance. Kung ba yung balance mo, nandun lang nasa gitna. Huwag kang lunge kasi pag nag-lunge ka, you're putting more weight on one leg. Nako, delikado na ho yan. Blow by sa kalaban yan. Lalo pag ang kalaban mo, mga elite offensive players. Ang bilis nun, pare. May counter. Katulad sa pare, ikaw poste ka. Pag hip check mo yan, napapalunge ka. Pag mabilis pag kina-counter ka agad. Pag Ramon Fernandez, magaling niya. Pag ginagano mo si Mon Fernandez. Quick turn. Pero yung mga iba, minsan nagagamit naman sa advantage din pag hindi mobile yung binabantayan mo. Pero pag mobile, maganda rin ang footwork, naku, may hirapan ka. Kaya sa depensa, bawal po ang sa amin ang nagla-lunge. Dumidepensa ka pare. Okay? O lupasan, nagdi-dribble. Nabenta ng konti yung bola. La-lunge ka. Naku, ikutan ka nila. Yes, correct. Di ba? Pero, minsan, tinuturo ko sa player ko, may konting lunge pero hindi ka nagbibigay ng masyadong weight sa yung stepping foot pag lumalunge ka. Konting ganun lang para na-maintain mo yung balance ng katawan mo. At hindi ka kagad blow by. Pag na-blow by ho kayo, okay, that's breakdown on defense. May rotate na, mag-help, may malilibre na, patay na hong depensa. Pinapahirapan yung ibang mga kampi nyo instead of you just staying in front of your man, okay, at playing good defense. Correct. Agree ako dyan. Pero siyempre sa mga bata na nanonood ngayon, mga magulang, okay, mga coaches, malaking punto yung habang nag-uumpisa sa dumidepensa, it's just to keep his hands up. Pinaka-basic yan. Yes, Huwag nyo na munang tuturuan yung bata na bumaba
Kaya karamihan sa mga training ngayon, may nagja-jogging, nakataas ang kamay. Pagka humingi ng bola, nakataas ang kamay. Pero hindi yan pinabababa kasi the moment bumaba yan, dumidepensa ka, may tendency na mag-lunge ka. Kaya there was a Tama. time pare, naalala mo noon, naglaro tayo sa 50, 60 and above. 50 and above sa may China. Di ba? Bumaba lang ang kamay mo, dumidepensa ka, bumaba lang, foul agad. Talaga. Para maiwasan yung tirahan. Kasi siyempre, alam mo na, pag may mga edad na, mahawak, mapaul, mataga. So yun, to avoid yung makadevelop ng bad habits ang bata, just keep your hands up, protect your face, protect your body, tsaka huwag kang aagaw. Basta ganyan lang. Lagi lang, bother the shot, o taas lang ang kamay. Yun, okay. Alright. Okay, pare. Ano? Naku, meron biglang pumasok na magandang dahil may oras pa tayo, no? Oh, sige. Meron tayong bagong segment na introduce sa kanila, although officially, sa next siguro, sa next show natin, which is on Monday. Yes. Okay, officially may announce natin. Pero ngayon pare, pati game. Ito yung tinatawag na ating sports blind item. Yan, oh. Yes, yo. Oh, yes. Hey. Oo. Meron tayong blind item, pare. Simulan mo na dahil itong blind item natin na to, nasagap ata dun sa meron tayong malaking paru-paro. Pare, yung ating inaalaga ang paru-paro, pinalipad ko. Napadapo. Saan nadapo? Sa isang harapan. Okay. May narinig. Pare, Ano daw yan? bumalik sa akin ang bilis. Boss, meron akong narinig. Sabi ng ating paru-paro. Okay? Ang sinasabi, meron daw isang player, okay, sa kanyang mother team na hindi pa nagsasign. Dahil ang taas ng lipad, nang hinihingi. Kasi paru-paro pala yung mataas ang lipad. Ang taas ng hinihingi hanggang ngayon. Ngayon, itong team na to, struggling ngayon. Nako. At kailangan yata yung Serbisyo niya. sa posisyon na kulang yung team na to. Ano ba yan? Ano ba? Kaya ang nangyayari, di ba? Instead daw na tumulong, pataas presyo. Hindi, nakakatulong yon. Hindi nga nakakatulong yan. Pare, Ano ba ang pwesto niyan, pare? Ano ba yan? Kargador? Ano ba yan? Hindi, anong team? security. Security. Security? Guard. Guard. Nako. Tapos pare, bibigyan natin ng konting mga katas. Clue. Kung alam ninyo, no? Tawag nila, pare. Or i-comment nila sa section. Tapos pare, okay, itong player down na ito, okay it's more of parang malasakit sa team, wala. Gusto lang, parang take it or leave it. Ang hinihingi pare, mataas sa binibigay ng team. Nako, Okay. yan ang mahirap, pare. Sa tingin ko nasa ilan ba? More than half the The salary. the six figures. Individual the salary. six figures pero alam mo naman, Ano ba maximum ngayon, pre? Para alam mo naman, ang rookie, 150 to 200 di ba? Pero alam mo naman ngayon sa although hindi naman to officially, pero siyempre sa usap-usapan, lumalagpas naman doon, di ba? Kahit nga sa isang liga sa after the PBA, yung sa MPBA, naririnig natin, matataas pa sa PBA yung natatanggap ng iba or katulad na rin ang maximum ng PBA yung natatanggap ng iba. Para bigyan ko sila ng clue. Ito kasi itong pangalan, ayokong sabihin kasi blind item. No? Yes. Okay. Bigyan ko kayo ng clue na lang. Ito yung ginagamit minsan sa pag gumagawa ka ng pader. Hollow blocks. Pampalitada, simento, di ba? Yun. Ay, kilala na nila yan. Kilala nila yan. Siyempre, makilala na nila. Hopefully, no? Itawag nyo. I-comment nila dyan. Sana naman ang ating gusto mangyari, sana magkasundo na sila. Yes. Bago matapos ang kampanya nitong team itong struggling team. Baka mamaya kailangan ka natapos ang kampanya nila. Correct.
wala pa. Para ka ng... Wala na. Hindi, parang... Baka matabangan na. Yes, na. hindi na maging maganda ang inyong relasyon Oh, sa isa't yes. isa. Oy, pati natin si Chris Conway. Pare, nanonood. Oo yan. nga pala, Chris Conway. si Chris Conway, si Governor Chris Conway ng Abra Weavers. Pakain ka naman. Happy. Oo nga pala, nag-champion. Becky Nemen. Oo. Okay, no? Alright, sige pare, batian na tayo. Yes, sige. Sige. Okay, ito pala si Bilan Rose. Okay, member pala no ng kanya ng AMYBO, yung Dalandanan A Marcelo. Sa Dalandanan to, yung A Marcelo Youth Builder Organization Basketball Community. Sa amin to, taga sa amin, sa Dalandanan, Valenzuela. Okay, happy viewing ulit. At syempre si Angelo Redaha. Okay, Viva Nazareno, Kabante. Oy, Kuya Jerry yes. at Kuya Jer. Okay, Viva Nazareno sa iyo. Okay. Ayun. Yan ang ating episode ngayong Huwebes. Kaya shoutout din. Dito, dumami na to shoutout natin. Sila Clyde, Brian, Mayton, Kirby, Sir Oji, Hime, Joseph, at ang si Fred na bagong binabati natin, at siyempre si Sir Alec. Ayun. At siyempre pa, magkita-kita po ulit tayo sa Lunes, mga katalakers, para sa mga mainit na sports issues. Dito lang yan sa Sport Talakan. Dito sa DWAR 1494.